Limang aspeto ng kalusugan at low carb. Unang-una siyempre yung physical, yan naman yung pinakapundasyon ano, pinakapundasyon physical. Yung iba sa inyo dito na gumaling na, so gumaling na kayo sa inyong mga physical na karamdaman, yung iba na nagnanais magpapayat, pumayat na, kumbaga okey na kayo, nagme-maintain na lang kayo. Now, it's time to think about yung ibang aspeto ng inyong kalusugan. Naririnig ninyo from me, marami pang iba pang aspeto na kailangan tayong tugunan. So kasama siyempre diyan yung emotional, kumusta yung mga relationships natin, kumusta yung ating emotional health, yung mood natin kumusta ba? Minsan kahit na maintenance phase ka na ng low carb at okey ka na lahat, pero 'pag hindi rin okey yung iyong emotional na kalusugan, not gonna work po ano, lagi kong sinasabi, at some point babalik din ang pagkakaroon ng sakit kasi nakakaapekto yan individual, independent of yung inyong nutrition pa. Nutrition, fasting, and exercise, lahat yan maganda gawin. Pero kung hindi rin okay yung iyong emotional na kalusugan, wala rin. And of course, nandyan din yung ating mental na kalusugan. Paano ba natin pinagyayaman yung ating isip? Kumusta ang mindset natin? Lagi ba tayong negatibo? Lagi ba tayong lahat na lang complaints sa mundo? Isa pang aspeto na mahalaga syempre, hindi ito pinagtutuunan ng pansin ng karamihan pero in fact, it really affects all the other aspects. Ito yung atin siyempreng spiritual health. Pinagyayaman mo ba yan? Kumusta tayo diyan? Yan ba ay healthy at this point or wala tayong spiritual na wellness? Napakahalaga po niyan ano, kasi maapektuhan yan lahat. 'Pag inspired ka spiritually, the rest of your life will flow. Kahit anong gawin mo sa physical na aspeto mo, pero hindi mo inaalagaan yung spiritual wellness mo, at some point it will catch up to you. Napakaraming pahirap sa buhay ang nagaganap kung wala tayong spiritual wellness. So, napakahalaga po niyan. And finally, pinag-uusapan din natin dito yung tungkol sa abundance, yung ating kalusugan pagdating sa larangang pinansyal. Kumusta rin tayo diyan? Hindi kailangan na napakadami mong pera. Ang importante, komportable ka rin. Things cost these days po, ano, lalo na yung mga nasa Pilipinas. Wala namang libre, lahat binabayaran. Nonetheless, yung financial security offers you an opportunity para lalo ka makapag-focus doon sa 4 na aspeto ng buhay mo. Kaya, I also encourage you na pati yan ay dapat ina-address. So, yan yung 5 aspeto ng kalusugan na dapat nating pinagtutuunan ng pansin, hindi lang pisikal. Kumpletuhin po 5 ang ating aspeto, and those are the things that I talk about here sa ating plataporma para po magkaroon tayo ng awareness.